Alright, so good morning sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon si Aimee. Biglang singit lang. So sabi rito, sa interview ni Boy Abunda, sabi rito, Aimee Marcos on Duterte ICC arrest probe. Ito ngayon ang dahilan daw po. Ito yung tunay palang intention niya o yung kanyang motibo ay dahil po, sabi niya, naglunsad ako ng investigasyon dahil pro-Duterte ako. So ito po, dati na pong alam ito ng mga taga-Solid North, ng mga loyalista. Sino po ba si Duterte? Si Digong kay PBBM. Di ba? Sino ba to sa kanila? Hindi ba ito yung nagde-destabilize ng kanyang administrasyon? Administrasyon na ibinoto ng taong bayan, presidente na masipag, malayo kay Duterte, hindi yung bulag sa kambunganga, talagang ikararangal mo dahil kayang irepresenta ang Pilipinas sa international community. Di ba? Tapos ang kanyang approach is more on economics. Maganda naman yung mga growth rate natin na hindi naman masasabi na ito ay inimbento lang kasi even international community recognizes that. Di ba? So, hindi man natin nararamdaman agad yan sa ating mga bulsa dahil gano'n naman talaga eh. Diba? Pero ang importante rito, meron tayong nakikita kahit sa figure lamang o figures na mga numero ng pag-angat. Hindi po naman yung pag-angat na hindi katulad dati, pag-angat ng bilang ng mga pinatay. Tapos sa dami ng mga Pilipino na kontra, biglang naging mga drug protector, naging mga drug addict. Di ba? Ganun dati, mga politiko. Ngayon, ang masakit po rito, no? Tumalab yung diskarte ni Aimee na pang-apak na ang tao. Inapakan niya noon si Abalos kasi dalawa sila ang talagang tailing eh. So ang mga botante, Abalos. So ang botong magdadala lang sa kanya ay yung mga ibang mga loyalista tsaka mga DDS ang inaasahan. So sa madaling salita, ligwak talaga. Ang problema, umiral yung pagpapakabudol ng mga Pilipino. 2:00 ng hapon, ang tinuro nito ni Aimee na pangalan ng lumilitaw doon sa mga yung napiprint na hindi naman binoto ng mga tao ay puros mga Abalos daw. So syempre, iiral na naman dito yung regionalism ng Solid North. Diba na, kahit ano pang sabihin, kahit ano pang ginawa ni Aimee, kailangan tangkilikin natin kasi yan kababayan natin. Good luck na lang. Tignan na lang natin pag ang Ilocos Norte mismo talaga, niyuyurakan na naman ni Baste. Tignan na lang natin kung kaya kayo uling, hindi, huwag na kayong umasang ipagtatanggol kayo nito ni Aimee. Never ever. So rito na nga lang maliwanag eh. Diba? Hindi po siya nagsagawa ng investigasyon sa pag-aresto ng ICC kay Duterte nang dahil po sa prinsipyo. Na para malaman, meron bang pagkakamali ang ating administrasyon? Hindi eh. Diba? Sabi nga ni Boying Rimulya, yung complaint nabasa niya, hindi ito committee report. Because it has to be the committee based on committee reports because it was the work of her committee. Pero iba eh. Parang personal, sabi nga niya. So, bakit gano'n? Parang nagmamadali, di ba? Sabi ko naman sa inyo, pinilit lang ni Aimee na maihabol bago maglahong tuluyan si Martires sa August. August 5, last day niya yan eh. Expired na siya dyan sa ombudsman, papalitan na. So, hinabol lang nila na hopefully, bago dumating yung aresto kay Bato, kay Sara, kay Bongo, wala na yung mga taong aresto, suspended na, and the maximum suspension they give up to 6 months 180 days ang ibinibigay nila. Di ba? So ang isang malaking tanong pa rito maliwanag naman na yung mga pinaliwanag nila DOJ Secretary, malinaw yung IHLO natin, marami ng mga legal luminaries, di ba? Ang nagpaliwanag, hindi nila piniimbita sa Senate. Ang iniimbita nila, yung mga talagang alam ng kakampi nila. Diba? So one-sided talaga yung investigation na yan. Ang masakla po,
tinangkilik nyo pa. Kaya kapag gumawa na naman ito ng kabalbalan, huwag ho kayong magtataka kung ang isasagot namin sa inyo ay bakit hindi nyo tanongin yung mga sarili nyo? Hindi ho ba kayo yung bumoto dyan? Oh, di ba? Kung hindi kayo yung bumoto, you deserve our explanation. Pero kung yung kayo ang bumoto kay Amy, you don't deserve. Di ba? Tiisin nyo. Ganun lang yung kasimple. Di ba? Consequence yan ang ginawa natin eh. No. Tignan nyo gaano kalaking boto binigay ng Solid North sa kanya. Ha? Samantalang nung mga nakarang araw hanggang nung at night before, di ba? Talagang ayaw namin dyan, ayaw namin. Ganun sa sa FB, ganun nila ina-express yung pagkadismaya sa kanya. Pero nung kalaunan, naku po. Oh. Hindi man nagsasalita si Abalos pero Diyos ko, common sense na lang. Alam natin ang epekto nun. Diba? Hindi man nagpaawa si Amy, nagpa-victim card na victim card naman yung kanyang ginamit. No, siyempre may isip ng mga tao, aba, inaapi na siya. At ang salarin si Abalos pala. Oh, hindi na nag-iisip ng malinaw. Iiral na yung, basta apelido, Marcos, go ako dyan, boto ko. Pabor ako dyan, boto ko yan. Bahala na kayo dyan. Sa ibang bagay, sa impeachment, bahala na kayo, basta ay niyan. Oh, ito pa ang masakla pa na binigay na boto sa kanya. I just checked this. Solid North, kung may kulang pang probinsya dyan, just let me know. Oh, sa Abra, Apayao, sa Kalinga. Oh, first, ang dami yung puro first. Pangasinan lang po at saka yung Tarlac ang dumistansya kay Amy. Batanes pa pala. So ang Batanes, pang-10 si Amy. Tapos ang Pangasinan, pang-7 siya. Quirino, pangatlo. Ang Tarlac po, pang-12 si Amy. So mga nag-number 1 dito, Abra, Apayao, yung Kalinga, Apayao, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Yan, nadoble ko pa pala yung Cagayan. So bawasan nyo ng 253 ha, 80 na doble. Tapos La Union, mga yan. So 2 million po ang boto na naibigay ninyo kay Amy. 'Di ba? Na asahan nyo na. Ngayong nakabalik ito, asahan ninyo na mag-iibayo pa yung atake na gagawin nila kay PBBM. Okay? Yun ang matindi. Alright, so iwan na muna natin ito. At least alam na natin ano po talaga ang tunay niyang motibo. Talaga namang one-sided is para talaga mag-create lang ng dahilan na kumbaga magkaroon lang ng maisusulat, di ba? Meron lang maisusulat para sa maisubmit nilang complaint dyan po sa ombudsman. At kung hindi lang po si PBBM presidente, nako, nadamay na rin yan doon. Ang gusto nga ni Sara, kabilang siya sa kasuhan. Hindi naman po pwede dahil presidente yan, merong absolute immunity. However, after his presidency, so baka mag-wheelchair din po si PBBM. Abangan nyo na yan. Abangan nyo na yan. Kasi pwede siyang kasampahan pa ng kaso pagkatapos ng kanyang panunungkulan. Basta pasok pa ito doon sa tinatawag na prescriptive period. Kung kailan yung mula sa occurrence ng paglabag sa batas allegedly, so may limit yan hanggang kailan ka pwedeng magsampa ng kaso. Pagpasok pa doon, yari, asahan nyo na yan. Gaganunin nila yan kapag Duterte ang nakaupo sa 2028. Kaya nga, malakas ang aking paniniwala na posibleng maging Sara, Amy ang labanan. Imposibleng gawin nila yan ng Amy, Sara. That's impossible. Gawin nila yung Amy, Sara. Sara, Amy. So nakatali na naman ang Solid North. Magpo-provide na naman ba kayo ng 2 milyon na boto? Pagkatapos nun, iiyak din kayo, naka-wheelchair si PBBM, sinusundo ng PNP sa bahay. Diba? Posible yan. Ganyan ang mga mangyayari talaga. Ang hindi ko lang maintindihan, papaano niyang naaatim na ipahamak ang kanyang kapatid. Diba? Yun lang yun eh. Ganun lang kasimple yung tanong doon eh.
paano niya itong naa-attempt na mangyari? Imposibleng hindi po niya yan na-foresee. Yung mga bagay na yan. Oh. Okay? So, ayun na natin to.